Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado! Kay Isabelenyo, welcome sa isa na namang pinakabagong episode ng ating programang Isabela Connect Ka Dito. Kasama nyo pa rin ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Sa gitna nga ho, nang nakatutok ang karamihan sa atensyon sa krudo at transportasyon sa Metro Manila, abay hindi naman ho nakakalimutan ng ating hong pamahalaan ng tunay ho na bayani ng ating hapagkainan. Ang atin hong mga farmers o mga magsasaka. Mainit ho yung balita ngayong hong hapon, mahigit 23,000 ho kasi ng mga farmers na mais ho dito ho sa Isabela, liban pa ho sa ilang bahagi ho ng Cagayan at Nueva Vizcaya ang nakatakda hong makatanggap ng tulong pinansyal sa ilalim ho yan ng Emergency Cash Transfer o ECT ng DSWD. Ito ho ay matapos ho ang pagbisita ni DSWD Secretary Rex Gatchalian noong nakaraang hong linggo. Bitbit ho ang direktiba mula ho sa ating hong Pangulo na siguraduhin may pang-agapay ang ating ho mga corn farmers laban ho sa matinding epekto naman ng dry spell. Sa ating hong programa ngayong hapon, abay ihihimayin ho natin kung paano at kailan ho ito makakarating sa inyong mga kamay. Para ho bigyan ho tayo ng malinaw ho na detalye, makakasama ho natin ang mga kinatawan mula ho sa DSWD Field Office dito ho sa lalawigan ng Isabela, sila Ma'am Cecilia T. Turingan, ang Social Welfare Officer 3 at siya rin hong SWAT Team Leader ho natin. At syempre si Sir Mark Umayam, ang Social Welfare Officer 2 mula ho naman sa Disaster Section. Pabatiin muna natin sila, Ma'am and Sir, magandang hapon po sa inyo. Good afternoon po. Si Ma'am. Good afternoon sa ating lahat sa buong Isabela na nakatutok ngayong araw na ito. Maraming salamat, Ma'am, Sir Mark. Thank you, sir. Good afternoon po sa atin lahat sa buong taga Isabela na nakantabay at tumututok sa ating programa ngayon. Yan. And welcome ho, I know first time ho ninyo sa Isabela Broadcast Center at sa Isabela Connect Ka dito. Pero ito marami na ho at marami hong natuwa, Ma'am Cecilia in short na lang, Ma'am. Marami hong natuwa kasabay nga ho ng pagbisita ho ni Secretary Gatchalian. So may nabanggit ho kasi si Secretary na mahigit 23,000. I don't know kung yun ho yung eksakto ho ngayon sa inyong talaan ng mga farmers ho natin ng mga beneficiary. So paano po ba, Ma'am Cecilia, naging proseso ng pagpili o yung pag-identify ho sa mga magsasakang ito para masigurong yung mga tunay na apektado ho ang makakatanggap ho ngayon? Yes. Ang Provincial Government of Isabela ay nagsubmit po sila ng datos sa ating butihing Secretary Rex Gatchalian during his visit last Friday sa opisina ng SWAT Isabela. So mayroon po silang sinubmit na listahan na 31,000 sa buong Isabela na affected po ng dry spell, na lahat po nung affected ng corn farmers po natin. So sa ngayon, meron tayong listahan na 31,000 yung sinubmit sa atin na galing po ito sa Municipal Agriculture Office na sinubmit po nila sa Provincial Agriculture Office na siya rin po ang sinubmit nila sa aming secretary po. So may may chance pa ho yun yung bilang ho na yun is madagdagan or mabawasan, Ma'am? Based sa data natin, sir, may chance pa na madagdagan kasi may may 9 pa na munisipyo ang hindi pa po nag-submit. So, continuous pa rin po ang collecting and gathering of data namin at saka yung pag-encode namin doon sa mga listahan and sa database namin. And then, continuous coordination pa din ang ginagawa para lahat po ng mga hindi pa nag-submit ay ma-submit na nila
buong listahan nila kasi mahirap na mayroong maiiwanan na mga qualified beneficiaries po natin. Oo, at mas mahirap ho kapag merong nakalusot. Hindi naman. Pero pag-usapan ho natin masigit yan, Ma'am Cecilia ho, no? Pero kay Sir ho muna, Mark, no? Sir Mark, pagdating naman ho sa aspeto ho ng disaster response, gaano ho kahalaga yung papel, no, ng atin hong probinsya, yung pamahalang palalawigan at ng lokal ho na pamahalaan sa pag-validate ho ng listahan at yung paghahanda para ho sa payout ho na ito? Pagdating po sa response ng ating pamahalang panlalawigan ng Isabela is napaka-proactive po sila sapagkat kagad na pong may mga listahan, may mga nauna na silang nag-validate, bumaba po sila sa area para i-validate yung mga drought-affected families na farmers. Yun po ang naging mahalagang papel para sa response at yun po yung pagbabasehan ng regional office sa DSWD, yung listahan na yun para makakatanggap sa ating augmentation support. Pero mga sir and ma'am, no, kapag ganitong mga coordination, so far, kumusta naman yung cooperation? Pangunahin na siguro, ang kwandiyan dyan, no, mahirap yung mga LGUs. So far, kumusta ho naman? Based sa experience namin sa working relationship namin sa Provincial Government of Isabela, ay very active naman yung partnership namin sa PGI and then down sa LGUs kasi isang tawag lang namin sa kanila, agad-agad na sumasangguni po sa amin ang local government. Lalong-lalo na ang PGI, yung Provincial Government of Isabela, kasi nandyan sila. Especially sa amin sa DSWD, andyan si Ma'am Gina sa PSWD, and then Office of the Governor. Sila yung mga agad-agad na nagre-respond sa amin sa mga request ng DSWD. Yun yung kagandahan kapag may mga tayo, no, open yung communication, kumbaga tuloy-tuloy. Pero linawin lang natin, sir and ma'am, no, itong ayuda ho na ito na binabanggit ho natin. Para ho sa mga viewers, ito ho ay ayuda, not loan. Yes sir, ito po ay augmentation support na Tulong. ayuda, tulong sa mga affected families natin brought about by the drought. Ay, hindi po ito loan, kundi ito ay augmentation. Sabi nga natin, augmentation kasi nagdadagdag lang. Ang role ng DSWD is technical assistance and resource augmentation. So hindi po siya, ika-clarify lang po natin, hindi po siya loan. It's assistance po. Oo, kasi baka mamaya may mga, alam nyo na, yung mga scammer ho ngayon, magpapanggap ho ng mga taga DSWD kasi may mga ganun, no, sa ibang mga lugar. Although hindi naman ho dito sa atin. Sir Mark, balikan ho kita, no, sa inyong operasyon ho naman. Ano po yung mga konkretong hakbang na ginagawa ho ninyo katuwang ho yung atin hong probinsya para mapabilis yung pag-abot ho ng tulong sa mga liblib ho ng mga bayan ho natin na apektado ho ng dry spell? Yes sir, yung unang-una pong hakbang is katuwang po natin ang PSWD o saka ang Provincial Agriculture sapagkat sila po yung nagbibigay ng listahan. Then after ng listahan po nito, meron tayong dinamik na DROMIC report para yun po ang isusumiti natin sa regional office at yun ang magiging basis natin para para maibaba ang augmentation support para sa mga affected farmers natin due to dry spell. So hindi naman problema yung, ang layo, sir, kaya medyo nahuli muna yung area na to na bigyan ng tulong pinansyal. Wala namang ganun, sir. Sa base po sa aming experience, wala pong napag-iwanan kahit anong layo or liblib mang bayan ng Isabela. Oo, kasi ang daming mga taga-DSWD, nakikita natin kahit sa mga bulubundukin. No, maakyat talaga yung mga yan. Pero speaking of tulong pinansyal, Ma'am Cecilia naman, para sa mga magsasaka ho nating nagtatanong, ano po ba yung mga dapat nilang ihanda o gawin, no, sa kasalukuyan habang hinihintay ho yung final schedule ng payout? Ano po ba yung mga kinakailangang isumite? Habang naghihintay sila dun sa process na ginagawa din ng DSWD region, ay sumangguni po sila sa office ng MSWD para dun sa assessment sa kanila and then interview para ma-fill upan po nila yung face ang tawag kasi namin dun sa mga data na kukunin namin sa kanila. So and then i-ready din po nila yung mga valid IDs. If possible, meron po silang PSA ID kasi
lahat ng mga clients po namin, nire-register po namin sila sa BBM registry ng DSWD. So doon po yung talaan na kailangan nilang so sa ngayon, isasabihin na namin din sa kanila, habang wala pa yun, pwede na din silang doon sa BBM, hanapin lang nila doon sa page yung BBM DSWD registry, yung PSA ID. Pero kung wala, in the event na wala naman silang PSA ID, any valid ID naman po ang pwede nilang dalhin. So, and then, dun sa assessment na sinasabi namin, kasi sa MSWD, sila yung magpe-prepare ng mga documents nila, sila yung mag-a-assist sa kanila para during the payout na ready na po lahat ang documents at lahat na po ay mababayaran po Oh, sila. in short, lalapit lang ho sila sa mga local offices ng MSWD natin. At para maipakita or i-declare ho nila na sila ay kabilang sa mga apektado, ma'am. Pero may mga pa yun, ma'am, no? May mga kinakailangan, mga supplementary, mga documents ba? Kumbaga, certification from barangay na nagpapatunay na sila ay affected talaga, ganun. Yun na pong certification, sir, galing ng MAU. Kasi yun doon din, na rin sa MAU. Yes, in group na din sila doon. Kasi yung listahan ay sinubmit sa amin in group. So yun na rin yung reference namin na qualified sila dito sa ayuda na ito. Oh, yes, ma'am. Ma'am, kamakailan ho kasi, no, tuluyan na hong idineklara na ho kasi ng pamalampalalawigan ng Isabela sa ilalim ho ng state of calamity dahil nga ho dito sa Tagtuyot nito, marami ho yung mga corn farmers ho natin, yung mga affected. Linawin din ho natin, no, yung mga sektor na makikinabang. Nabanggit ho kasi yung mga corn farmers. Pero paano po yung ating mga mangingisda, mga fisher folk o mga transport drivers na apektado rin ho ng krisis? Sila ho ba ay kasama ho sa 23,000 mahigit na target ho ng DSWD o may hiwalay ho bang programa gaya ho mula sa DA o DOTR para ho sa kanila, para ho malinaw ho ngayon? Sa amin po sa DSWD, may direktiba po si Secretary para dito sa mga farmers natin. And meron na din siyang directive dito para sa mga TODA natin. Pero based on our meeting, sa result ng meeting namin yesterday, tatlong cities dito sa Isabela pa lang ang kinukuhanan namin ng datos ng mga sa TODA natin. Santiago City, Kawayan City, and Ilagan City. As of this morning, coordination pa din ang ginagawa namin sa kanila, and for them to submit the list until tomorrow kasi yun yung dinedeadline sa amin ng central office for the submission sa central din and para dun sa fund na ibababa po nila. So far sa mga fisher folks po natin, as of now, wala pa din tayong direktiba sa kanila, pero baka meron pong ibang tulong na maibigay ang ibang ahensya natin gaya ng DA o gaya ng BIFAR natin, mga ganon. Oo. So at least malinaw ho ngayon na may aasahang hong tulong mula sa DSWD is the corn farmer and yung mga TODA. Yung mga TODA. Malinaw. Sir, pwede ko ding i-elaborate yung Yes po, TODA go. natin. Yes po, yes po. Since na ito na din yung best opportunity for us na ma-inform ang mga TODA natin, so ang mga listahan na hinihingi po natin sa kanila ay yung mga professional drivers na registered doon sa city na kung saan sila nakatira. And then itong operator, dapat operator siya and operator driver po siya. Hindi pwede yung operator lang po. So yun yung mga paano po yun, ma'am, no? Usually si Juan de la Cruz, wala siyang tricycle na, yung term mo nila, di ba, Sir MK and Sir Arnel, Sir Lloyd, Sir Kevin, nakikiboundary, yun. So, sino sa kanila? Is it the operator or yung nakikiboundary yung matutulungan? Yung driver, sir, na kasi Yung kung driver, opo, gaya ng nabanggit ko, professional driver siya. Oo. Hindi po siya yung non-prof na o hindi siya nakaregister. So nakasalalay ngayon ang listahan natin ng manggagaling sa city na lahat ito ay registered din sila at professional driver's license ang gamit po nila kasi mayroon mga nabanggit na hindi po professional yung license nila. And then yung operator driver siya. Operator, the same time siya din lang yung nagda-drive. So yun po yung mga kinukuha po natin yung mga list. Yes, ma'am. Yun Para nga, ma'am, maliwanagan na po Oo. sila. Paano, ma'am, kung operator lang, hindi siya nagda-drive? Hindi siya kasi kaya ko na kinaklaro na
Kasi yung listahan kukunin sa sa city or sa LGU mismo sa nagbibigay ng prangkisa. Oo, kasi nakagawian na ho natin si operator naghahanap ng magda-drive sa kanyang tricycle. Sana ho ay Speaking of fund ma'am, no, mga magkano naman yung matatanggap ho sa corn at sa TODA? May Sir Mark. Regarding sa aming experience, pag sa totally affected or totally damaged ang kanilang corn is or around 10,125. But not sure, sir. I-confirm po natin yan. Oo. Pero yun sa corn. Yes, sir. How about sa TODA po? Sa TODA po naman, sir, is 5,000 yung naibaba na directive po sa amin. 5,000 5,000. yung aasahan ho nila ngayon. Yes, sir. But the corn farmers is wala pang malinaw kung magkano yung eksakto. Okay, at least no malinaw. So may mga munisipyo din ho, ma'am, sir, no, at mga probinsya like Provincial Government of Isabela na may sarili mga inisyatiba o tulong para ho sa mga farmers ho natin. Ang tanong ho ngayon, kung nakatanggap na ho sila ng ayuda mula sa probinsya or sa LGU, makakatanggap pa rin ba sila ng ECT mula sa DSWD? Hindi po ba ito magiging parang double entry? Kasi may mga ganun na mga programa, okay, kapag nakatanggap ka dito, hindi ka na pwedeng makatanggap doon. So, paano po yung ganitong setup mo? Sa amin, sa guidelines po namin sa DSWD, sir, kapag kami po yung magdi-distribute, hindi siya double entry sa amin. Pero kasi since augmentation ang DSWD, at meron ding ibibigay si LGU. Okay, Nag-augment lang kami doon sa ibibigay ni LGU. So hindi siya double entry. Ang treatment sa amin di po siya double entry. So malinaw kung nakatanggap ho si Juan de la Cruz ng pang-ayuda ni Mayor, pwede pa siyang makatanggap ng tulong mula sa DSWD. Iba. So kung halimbawa naman ho, no, mga maman, sir, pasensya ng dami ho mga paglilinaw kasi etong mga ito is galing din sa mga nakalipas ho kasi nating mga programs. Kung halimbawa po, may mga qualified na beneficiary na hindi nakasama sa listahan ng mga tatanggap, ano po ba yung mga dapat ho nilang gawin? Pumunta din pa din sila sa municipal agriculture nila or sa DSWD kung may mga other assistance pa din na pwedeng maibigay sa kanila kung nakataon na wala silang, eligible sila pero wala silang pangalan. O, isasubmit pa rin nila in the event na hindi pa rin sila nabigyan ng ayuda, may mga other assistance pa din na pwedeng ibigay ng DSWD through yung sinasabi namin kanina dyan sa office namin, yung AIX na pwedeng ibigay sa mga, kung itong family na ito ay nangangailangan ng ibang assistance like yung medical assistance, pwede din silang sumangguni sa opisina po namin kung sakaling hindi po sila nakasali doon sa listahan na isinabit po sa amin. Oo. So, doon ho sila lalapit. Ma'am, no, pakuan lang ho natin kasi nalinaw ho natin yung sa TODA. Pwede ho ba natin mas i-elaborate din ho naman sa mga corn farmers? Kasi iba din ho yung sitwasyon din. Kung may nakikiboundary, meron din ho namang nakikisaka. So, sino ho yung pwede hong makatanggap po ng tulong pinansyal? Yung landowner or yung nakikisaka ho? Actually, sir, is yan yung pinag-usapan kahapon kay provincial agriculturist. Basta po, registered farmer. Nevertheless, kung farm owner tenant or whatever po. Basta registered farmer. Or regardless, yes. No. At siya'y member dapat ng RSB, no? Yun yung mga, ano pa yung mga requirements, yung mga criteria, kumbaga sir, paki-explain na lang para yung mga nanonood ngayon, baka sakaling, aside sa liban sa registered farmer. Ito pong na-validate po ng ating mga provincial agriculturists, ito po yung mga farmers na nagtanim during end of the month ng December. Kasi sila po yung talagang totally affected. Kasi how many % yung mga computation nilang wala na silang ma-harvest. Yun po yung naging basihan ng ating provincial agricultures. Okay. So, ma'am, may target date na ho ba kung kailan
yung releasing parang punteriya na okay sa PETSA ho na ito maibigay na sa mga farmers natin or sa mga mga drivers ho natin yung mga ayuda? Sa ngayon, sir, wala pa kaming exact date on the release. But yung gathering pa lang ng data na kailangan ma-complete siya up to tomorrow, yung deadline na binigay po sa amin, hopefully makuha namin yung the whole number of affected farmers dito sa Isabela para ma-submit na namin sa region for the preparation kasi dadaan pa din sa process ng project proposal natin and then the funding na ibababa po ng central office. Once na available na po yung funds po natin, we will immediately inform po ang mga local government units natin for the schedule po ng payouts natin kasi kailangan i-prepare din natin sila. And then at the same time yung documents nila and then yung presence nila kasi sa payroll, wala po tayong authorization, di ba? Sa payroll, once na sila po yung nakalagay sa payroll, sila dapat mismo yung nandoon sa venue on the day of the payout. Oh, hindi naman sa pinapanalangin, ma'am, no? Kung sakali si Juan de la Cruz nagkasakit or pumunta na sa taas or namatay na, kumbaga, ano yung plans natin ho ngayon? So, dun sa nagkasakit, sir, DSWD din pa rin ang magdadala ng assistance sa kanila. Oo. So, in the event din na ganun nga sabi mo, sir, na nabanggit mo, ay ibang assistance na yung pwede naming ibigay sa kanila through our AIX na din. Oo, Oo, pero kasi- yung slot ho para sa kanya, paano na mangyayari yun, ma'am? Yun siguro, sir, yung pwede naming tapatan na on the amount na Oo. pwedeng ibibigay sa kanila. Kasi meron din sa DSWD, meron din tayong burial assistance. So walang authorization na yung anak ko si ganito na lang pupunta. Tulong ho ito ha. So kinakailangan ho kung ano yung PETSA, kung saan yung venue dapat laanan ho natin 'yan no ng panahon. Kumbaga malaking bagay din ho ito para ho sa pang-araw-araw ho natin. So ma'am, yung pamimigay pala ng ng kung sakali, base ho sa mga past programs ho ninyo, kayo mismo, from the DSWD yung magdi-distribute, not from the LGUs or barangay? Yes po, kami mismong taga DSWD po ang magdi-distribute with the presence po rin po ng ating mga partners LGUs. Sa pagpapatala ho, sir, ma'am, ng mga affected, wala namang babayaran yung mga TODA drivers natin or yung mga corn farmers ho natin? Wala po, sir, kasi every time na nagpapalista po kami or nagbibigay kami ng ayuda, wala pong binabayaran ang mga clients, target clients or eligible clients po namin. Kami po yung magbibigay sa kanila ng ayuda. So kung minsan, meron din kasi kaming mga instances na nangyayari na ganyan, yun yung binabantayan din namin at saka yung binabawasan. Sometimes, meron kasi kaming reported cases na meron ng case na naiano ni secretary na instead of 10,000, napunta lang sa kanya yung 2,000, ganon, kinuha ng mga barangay officials. So, yun yung binabantayan po namin na mga issues na kung ano yung para sa kanila, ay para sa kanila. Now I understand kung bakit ganun ho kahigpit. No, so hindi pwedeng si barangay official yung magre-receive. Ay ma'am, sir, wala si Petra or si Pedro, ako na lang kasi barangay official naman ako. So anyway, thank you for that, not least malinaw. Ma'am, sa mga validation ho ninyo ngayon na ongoing, ano po ba yung mga challenges na na-encounter ho ninyo para nang sa ganun maiparating ho natin sa ating mga kababayan, baka sakaling matulungan ho nila kayo kung ano yung mga requirements na hindi ho nila mai-provide? Yun po sir, no? Yun yung isang challenges natin ngayon is yung sa master list po ng mga beneficiaries, qualified beneficiaries ng ating emergency cash transfers. Wherein yung iba po is wala pong middle name, middle initial lang. Then yung iba walang birthday. So pagdating po kasi sa payout yun, pag nag-present siya ng ID, hindi natin ma-verify kung siya talaga yun. So yun, ganun po ka-importante at kaselan yung ating accurate master list. So may tanong ho dito, no. I think sa ang makakasagot ho dito, it's the municipal agriculturist. Kasi tanong ho dito, ma'am, kasi may briefing din ho naman kayo. Ma'am, ako po pwedeng send ko na lang yung mais ko, hindi na kasi nauulanan mula
mula mamulaklak. So parang parang sinasabi niya na pwede rin ba akong mapabilang diyan. So ang gagawin ho niya, Mangyaring pumunta lang po sila sa municipal, yes sir, Oo. municipal agricultural office nila para doon nila po ire-report yung mga yung affected na nila oo. na Basta nagtanim sila ng end of December. Yun po yung parang naging basis natin. Oo. So ikaw kaibigan, kung nagtanim ka ng end of December at sa tingin mo wala nang pag-asa yung tanim mo, punta ka na kay sa mahuhuon ninyo. In fairness ho naman sa Kawayan City, Isabela, nakita ho natin na yung city agriculturist ho nila, nag-post ho sa page nila, nananawagan sa mga farmers kung sino ho yung mga apektado ho ng tagtuyot na kung maaari mag-report ho sa kanilang tanggapan. So ganun na lang ho siguro yung gawin ho natin, no? Para nang sa ganun mapabilis, no, at malaman yung mga talagang apektado. So panghuli na lang, no, sir, ma'am, bilang mga, syempre si sir, disaster responder ho yan, ano yung mensahe ho ninyo sa ating ho mga farmers kaugnay ho ng eto, no, yung nangyayari ho sa ngayon na syempre yung iba nawawalan na ho ng pag-asa, na sinasabi, nako, wala na atang tutulong ho sa amin. Yes, sir. Nice ko munang magpasalamat, sir, sa pamahalang panlalawigan ng Isabela sa kanilang proactive sa pagtugon dito sa drought na ating nararanasan sa province ng Isabela. At sa ating mga kapwa farmers ay wag po kayong mag-alala. Nandito po ang gobyerno, pamahalaan ng DSWD at pamahalaan ng panlalawigan ng Isabela na handang nakatulong kahit saan man po kayo. Saan po man ang inyong LGU, malayo man or malapit. Ang aming tanggapan ay nakahandang tumulong para sa mga affected farmers natin. Okay, maraming salamat Sir Mark. Ma'am Cecilia, mensahe ho. Pero bago pala yan, no, ko lang, ang tanong, ma'am sir, paano daw? May natakap ako actually dito. Pwede po ba kaming dumiretso na lang sa DSWD, sa anumang lokal na natanggapan ho ng MSWDO, then provide na lang ho namin yung mga proof na kami po ay affected? ibabalik pa rin namin sila sir kasi in coordination with the MAU sir, ang katuwang namin sa baba ay MSWDO. Kung pupunta sila sa MSWDOs namin, pupunta din sila, ire-refer din nila sa MAU kasi sila yung sa baba. Kasi syempre, kung alam nila na eligible sila, punta na lang sila doon sa pinakamalapit na opisina na makakatulong, which is MAU and MSWD. Kasi ibababa din namin, sir. Hindi kami diretso nakukuha ng data na galing sa kanila mismo. Ibababa pa din namin kasi in the event na may mga grievances, ibababa pa din namin po yung mga grievances po natin. Speaking of grievances pala, ma'am, no, just in case na may magreklamo, i-contest niya si Juan de la Cruz. Oy, si Sir Arnel, hindi naman yan affected kasi wala namang maisan yan eh. So, ano yung gagawin ho doon, ma'am? Same pa rin sir ang gagawin natin na grievance, ibababa pa din namin kasi ang data po natin ay galing sa baba. So, ini-elevate lang yan sa province, municipal, province, up to regional office, and then kami naman ay tinakyat namin po sa central office. So kahit na mag-grievance sila sa central office namin, ibababa pa din ni central at kami din sa region, ganun din po yung process ng grievances po natin. Sorry to ask this. Oo. Kaya very crucial yung pagse-certify ng MAU natin na sila ay affected kasi kung may mga grievance, ibabalik namin sa kanila yung mga listahan. Bakit, gagaya ng sabi mo, sir, bakit nakakuha si Juan de la Cruz na hindi naman siya? Ibabalik pa po namin kasi isi-certify pa din po nila po yan. Oo. Well, I mean, kukunin yung pera doon sa mismong tao. Kung makita talaga, sir, na hindi naman talaga siya eligible, Babawiin. mangyaring pwede namin, bawiin po namin. And then kung sino ang talagang eligible, ibibigay po natin sa kanila. Nangyari na yun po ba, ma'am, sa dito sa atin? Hindi pa naman. Based naman sa assessment po namin, sir, and then assessment ng MSWDOs namin, lahat po ng mga binayaran po natin ay eligible clients naman po sila. Okay.
Oh, yun, no? At least, congratulations for that, ma'am, na patunay ho yan na talagang yung trabaho ninyo is nagbubunga. Yeah. Kumbaga, napupunta, no, sa mga kababayan ho natin na dapat bigyan ho ng tulong. Ma'am, mensahe ninyo sa atin ho mga kababayan, lalong-lalo na yung mga hindi pa po nakapagpatala, no, sa mga mauho nila sa kanilang mga bayan. Yes po, sa ating lahat, yung mga alam natin na affected farmers, mangyari pong pumunta po kayo sa MAU ninyo, sa Municipal Agriculture Office ninyo, and then itala po ninyo yung sinasabi ninyong affected. Habang mayroon pa tayong time kasi pag nag-deadline na po ang office at na-submit na po natin, ang daming lumalabas. So since this is the best venue for us na inform po ang mga affected farmers po natin, ilinaw lang po namin, corn farmers lang po yung mga sinasali po natin dito. And sa MSWDO po natin, sila yung katuwang po namin sa local government unit na mag-a-assist din po sa amin para sa pag-interview ng mga affected clients na ito na register, na submitted ang names po nila. And sa DSWD po ay naka-ready po na ito ay mapaprocess, na may submit namin agad sa central office, sa region, sa central office para mababaan po siya ng pondo since central office po ang magbababa ng pondo. And mensahe lang po namin sa mga para medyo mabawasan po yung mga grievances, abang meron po tayong time, lumapit na po kayo sa Municipal Agriculture Office kasi sila po yung nagsumite po sa amin ng mga initial data po na hawak po namin ngayon. Kaya continuous pa rin po ang coordination namin sa kanila kasi may mga municipalities pa po na hindi pa po nakapag-submit. And ang sabi ni Secretary, ang bilin ni Secretary sa amin na kami sa DSWD, lagi niyang sinasabi, sir, na we work faster, we work smarter, and with extra love and care. Kasi sabi niya, bawat buhay ay mahalaga sa DSWD. May deadline kayo, ma'am, sa mga ibinigay sa mga MAU kasi syempre Yes, pinapamadali. Yes, sir. Until tomorrow po. Until tomorrow. Opo. So until tomorrow yung mga farmers ho natin dapat ay makahabol ho kayo sa mga MAU ninyo. Again, maraming salamat Sir Mark at Ma'am Cecilia. Maraming salamat ho, no, sa atin ho mga panauhin mula ho sa DSWD Isabela sa pagbibigay ho linaw sa mahalagang tulong ho na ito at malinaw po ho, no, yung mensahe, hindi ho tayo pababayaan ng gobyerno sa gitna ho ng krisis ho sa klima ho natin. Sa atin ho mga magsasaka, konting tiis na lamang ho, no. Ang tulong ay paparating na. Manatili po tayong makinig at makipag-ugnayan sa inyong mga lokal na pamahalaan at sa mga lokal ho, no, field offices ho ng DSWD para ho sa schedule ng inyong mga payout. Maraming salamat din sa mga sumubaybay ngayong hapon. Huwag din kalimutan na i-like at i-follow ang ating Facebook page Isabela PIO at mag-subscribe sa ating ho YouTube channel para ho sa iba pang mga updates. Sa ngalan ni Governor Rodito Albano at Vice Governor Kiko D at ng buong pamalang palalawigan ng Isabela, muli ako po ang inyong lingkod, ang resident broadcaster ng pamalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing manatiling connect sa pagunlad, manatiling connect sa bayan, at manatiling connect sa isa't isa. Ito ang Isabela Connect ka dito. Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga programang nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan mang panig ng mundo. Delivering in-depth, trustworthy, and objective news.